Karamihan ay hindi pa talaga bibilib sa'yo kung hindi ka pa nila nakikitaan ng resulta. Pero handa ka pa rin bang magpatuloy kahit nahihirapan ka na? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng babaeng si Jelay. Isang napakasimpleng buhay na ang nakagisnan ni Jelay magmula pagkabata pa lang niya. Iba't ibang hirap sa buhay ang pinagdaanan niya, kaya ngayon ay wala na nga rin siyang karapatang umarte para magpatuloy na magsikap para sa kanyang pangarap. Araw-araw ay maaga siyang gumigising para sa eskwela. Tulad ng ibang kabataan ay ito na ang kanyang nakasanayan. Kahit mahirap ay nagpapatuloy pa rin siya. Jelay anak, bangon na. Alas 5 na. Tawag sa kanya ng kanyang nanay na si Aling Mercy habang abala ito sa paglalaba sa malaking planggana. Sandali lang po, Nay. Antok pa po ako eh. Sagot ni Jelay habang kinukusot ang kanyang mga mata. Ikaw talaga anak. Kung gusto mong hindi ka naginignaw sa pagligo sa umaga, yan ang unang pangarap na dapat mong tuparin. Biro ni Aling Mercy sabay tawa. Napangiti si Jelay kahit na hindi pa nga ganap nagising. Sa murang edad, alam na rin niya sa kanyang sarili na hindi madali ang buhay. Pero kailanman ay hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Sa halip, pinangarap niya ang isang mas magandang bukas para sa kanilang pamilya. Pagkabangon ni Jelay ay agad siya nag-ayos ng kanyang sarili. Isinuot niya ang kanyang uniforme na may konting gusot. Wala na siyang oras para plansyahin dahil kailangan na nga niyang basahin ang ilang notes bago pumasok. Sinuklay niya ang buhok at hinali ito sa likod. Tsaka isinuot ang kanyang makapal na salamin. Anak, ito muna ang almusal mo. Sardinas at sinangag. Wala tayong ulam ngayon, pero okay na rin to. Sabay abot sa kanya ng kanyang nanay ng pinggan. Salamat po, Nay. Masarap nga po ito eh. Huwag na po kayong mag-alala. Sagot niya habang umunguya. Tsaka alam niyo naman po, Nay, hindi naman po ako mapili sa pagkain. Dumating naman si Mang Rolando mula sa labas. Pawisan at tila pagod na agad kahit maaga pa. Aba, gising na pala ang prinsesa ko. Bati ng kanyang tatay habang hawak ang isang plastik ng pandesal. Nagdala ako ng konting tinapay para sa inyo. Salamat po, Tay. Paborito ko po ito. Sabay yakap ni Jelay sa kanyang ama. Balita ko anak, may quiz ka na naman ngayon ha? Tanong ni Mang Rolando habang umiinom ng kape. Opo, Tay. Kaya maglalakad na po ako papuntang sakayan. Baka malate na rin po ako. Mag-iingat ka sa daan ha. At huwag mo nang pansinin ang mga nanlalait sa'yo. Alam namin ng nanay mo kung gaano ka kasipag. Yun ang mas mahalaga. Tumango si Jelay. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay may bahagyang lungkot. Alam niyang kahit anong tiyaga niya, may mga tao pa nga rin na hindi nakakita sa kanyang tunay na halaga. Pagdating ni Jelay sa eskwelahan, tila laging siya ang punteriya ng kanyang mga kaklase. Habang papasok ng kanilang classroom, narinig niyang muli ang pamilyar na tinig ng lalaking palagi nalalait sa kanya. Uy, yan na naman si Nerd oh! Sigaw ni Darwin sabay tawa. Aba Jelay, mukhang galing ka na naman sa ibang planeta ha. Nagtawanan pa nga ang ilan sa kanilang mga paligid. Si Kim, ang popular nilang kaklase, ay sumabay din. Jelay, kailan mo kaya balak mag-ayos? Kahit konting suklay lang naman gawin mo para magmukha kang tao. Dagdag pa niya. Tahimik si Jelay. Hindi siya tumitingin. Diretso lamang siyang umupo sa kanyang upuan sa pinakaharap na bahagi ng kanilang classroom. Binuksan niya agad ang kanyang notebook at textbook. Nagpanggap siyang abalang-abala.
Ngunit hindi nga rin niya maiwasang masaktan. Sa bawat salita, sa bawat tawa, parang tinutusok ang kanyang puso. Bakit pa kayo ganito sa akin? Kung alam niyo lang kung anong hirap ang pinagdadaanan ko sa buhay. Bulong niya sa kanyang sarili habang pilit na pinipigilan ang kanyang luha. Pagkatapos ng klase, agad siyang lumabas ng silid upang makaiwas sa mga kasunod na panlalait. Palihim siyang umiiyak habang naglalakad papunta sa terminal. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng kanyang nanay. "O anak, kumain ka muna. Niluto ko yung paborito mong munggo." Masiglang alok ni Aling Mercy. Pero hindi sumagot si Jelay. Umupo siya sa tabi ng kanyang nanay. Ilang sandali pa, ay bumagsak na ang kanyang mga luha. "O anak, ano nangyari sa'yo?" Nag-aalalang tanong ni Aling Mercy. "Wala po, Nay. Pagod lang po ako." Pagsisinungaling ni Jelay. Pero hindi nga niya kayang itago ng matagal. "Nay, palagi po nila kasi akong inaapi. Araw-araw, yun na lang palagi ang naririnig ko. Sa itsura ko, sa pananamit ko, sa salamin ko. Akala nila wala akong pakiramdam." Yumakap si Aling Mercy sa kanyang anak. "Anak, hindi natin hawak ang sasabihin ng iba. Pero hawak naman natin kung paano tayo mananatiling totoo sa sarili natin. Huwag mong hayaan na sirain nila ang pangarap mo. Magpatuloy ka lang. Hayaan mo na lang sila." Narinig ni Jelay ang lagitik ng pinto. Sakto namang pumasok ang kanyang tatay na si Mang Rolando at nakita nga nito na umiiyak ang kanyang anak. "Anak, ano nangyari?" "Rolando, alam mo naman, inaapi ulit siya ng mga kaklase niya." Sagot ng asawa niya. Lumapit si Mang Rolando at hinaplos ang ulo ni Jelay. "Anak, tandaan mo, hindi mo kailangang gumanda para sa iba. Maganda ka na dahil may laman ng utak mo at may puso ka na marunong magmahal sa mga magulang. Yan ang totoong ganda." Habang nakahiga sa kanyang kama kinagabihan, nakatitig lamang si Jelay sa kisame. "Panginoon," bulong niya, "sana po bigyan niyo po ako ng lakas. Hindi ko po ito ginagawa para sa sarili ko lang. Gusto ko lang naman pong matulungan sila nanay at tatay. Ayoko pong makita na nahihirapan at nasasaktan pa sila." Sa kabila ng mga panunukso at panlalait, nagpatuloy lamang si Jelay. Habang papalapit na nga rin ang pagtatapos ng semester, mas lalo pa naging abala si Jelay sa kanyang pag-aaral. Ngunit kasabay ng kanyang determinasyon, ay mas matindi pa nga rin panlalait mula sa kanyang mga kaklase ang kanyang naririnig. Sa tuwing papasok siya sa classroom, tila isang palabas ang kanyang pagdating. Hindi pa man siya nakakaupo, naririnig na nga rin niya ang mga pabulong, ngunit sadyang malalakas na komento. "Grabe, hindi na yata naliligo yan, no?" Bulong ni Kim habang kinakalabit si Maggie. "Naku, baka nga may kasama pang ipis sa bag niyan. Puro libro ang laman." Sagot ni Maggie sabay tawa. Hindi nagpatinag si Jelay. Nakayuko lamang siya habang inilalabas ang kanyang mga gamit. Ngunit sa kabila ng kanyang pananahimik, ay unti-unting nabubuo ang kanyang galit at sakit sa kanyang dibdib. "Uy, Jelay!" Biglang tawag ni Darwin. "Baka gusto mong sumama sa library para turuan mo kami kung paano maging insekto." Napatingin si Jelly kay Darwin. Tila nag-aalinlangan siya kung sasagot o mananahimik. Pero pinili nga niyang bumuntong hininga at bumalik na lamang sa pagbabasa.
Napakamot si Darwin. Grabe, may sariling mundo ka talaga, no? Baka alien talaga to si Jelay. Ipa-check up kayo natin sa guidance office. Tawanan, palakpakan, ilang estudyante pa ang sumabay sa biro. Isa-isang lumilingon ng kanyang mga kaklase sa kanya. Tila inaabangan nila ang kanyang reaksyon. Darwin, magpustahan kaya tayo kung sino ang unang magkakagusto kay Jelay. Pero yun nga lang, baka wala pa rin sumali. Sambit nga ni Kim. Oo nga, baka kailangan muna niyang ipaayos ang buong pagkatao niya. Dagdag pa ni Maggie. Tahimik lamang si Jelay. Pinipilit niyang tapusin ang mga sulatin sa harap ng kanyang lamesa. Ngunit sa loob-loob niya, may namumuong lungkot. Hindi dahil sa panlalait lang, kundi dahil kailanman, hindi niya naramdaman sa kanyang mga kaklase na naging mabuti ang mga ito sa kanya. Kinahaponan naman, noong papauwi na sana si Jelay, nakasulubong naman niya ang ilang estudyante sa kanto. Hindi niya inaasahan na nandoon din si Darwin at ang mga kaibigan nito. May hawak silang soft drinks at chicherya. Uy, si Jelay oh! Sigaw ni Darwin. Tara dito! Sumama ka sa amin! Napalunok si Jelay. Hindi niya alam kung totoo ang kanilang imbitasyon. Pero lumapit pa rin siya sa mga ito. Dala ang pag-asa na baka kahit pinsan, makitungo ang mga ito sa kanya ng maayos. Gusto mo? Alok ni Darwin ng baso na may lamang soft drinks. Salamat. Sagot ni Jelay sabay kuha. Ngunit bago pa man niya maabot ang baso, bigla itong iniangat ni Darwin at tinapon ang laman sa lupa. Teka, wala pala kaming extra baso para sa nerd. Sayang. Sabay tawa. Baka matunaw kasi ang baso sa kapal ng salamin mo eh. Sigaw pa ng isa. Halos mabitaw ni Jelay ang mga hawak niyang libro. Napatakip siya sa kanyang muka. Hindi niya maintindihan kung bakit tila wala nga siyang karapatang igalang. Tumakbo na nga lamang siya paalis na hindi na nga lumilingon pa. Pagkarating sa bahay, muli siyang sinalubong ng kanyang nanay. Jelay anak, ano nangyari sa'yo? Ba't namumula ang mata mo? Wala na siyang nasabi. Umiyak na lamang siya nang umiyak. At sa unang pagkakataon, inabitawan niya ang kanyang mga libro sa sahig. Hindi ko na po talaga kaya, Nay. Araw-araw na lang po ganito. Paulit-ulit. Para po bang wala na akong halaga sa kanila. Hindi nila alam kung gaano kahirap ang buhay natin. Tapos ganun pa ang ginagawa nila. Napaluhan na rin si Aling Mercy. Lumapit siya sa anak at niyakap ito. Jelay anak, alam kong hindi madali. Pero hindi ka nila kilala. Hindi nila alam ang pagkatao mo. Hindi nila alam kung paano kami nagsusumikap na itaguyod ka. Dumating si Mang Rolando at nakita ang mag-ina sa ganoong ayos. May problema ba? Tanong niya. Tay, parang hindi ko na po kaya. Minsan, naisip ko pong tumigil na lang. Ayoko na pong pumasok. Para hindi na rin po kayo mahirapan pa. Masakit din po sa akin na nahihirapan kayo. Si nanay, nasusugatan ang kamay sa pagiging labandera. Ikaw naman po, nahihirapan na rin sa pagiging tricycle driver. Napatingin si Mang Rolando sa anak. Bago lumapit at marahang tinapik ang balikat nito. Anak, kapag tumigil ka ngayon, mas masasaktan kami. Hindi kami nagsusumika para lang sa'yo, kundi dahil sa pangarap mo. Nakita naming lumalaki kang may pangarap. Kaya nga kami kumakayod eh. Gusto naming matupad mo yun.
Yun din ang pangarap namin. Tumango si Aling Mercy. At isa pa, Jelay, hindi nila alam ang ganda ng puso mo. Hindi nila kayang sukatin ang tibay ng loob mo. Sa dulo, hindi lang panlabas na anyo ang magtatakda ng tagumpay mo, kundi kung gaano ka katatag at kabuti. Kakayanin mo rin yan, Jelay. Maniwala ka. Niyakap ni Jelay ang kanyang mga magulang. Sa simpleng yakap na yun, muling nabuhay ang apoy sa kanyang puso. Kinabukasan, maaga pa lamang ay gising na si Jelay. Mas determinado na nga siyang pumasok. Bitbit niya ang parehong bag, parehong salamin, at parehong gusot na uniforme. Pero ibang-iba na ang tibok ng kanyang puso. Hindi na nga siya papayag na sirain siya ng mga tao na hindi naman alam ang buong istorya niya. Habang naglalakad siya sa kahabaan ng daan papunta sa eskwelahan, naalala niya ang isa sa mga pangarap niya. Makakapagtapos ako ng kolehiyo. Makakahanap ako ng maayos na trabaho. May papaayos ko ang bahay namin. May aahon ko rin sa kahirapan ng pamilya namin. Inulit-ulit niya yun sa kanyang isipan na tila isang dasal. Pagdating sa classroom, tulad ng dati, binati siya ni Darwin. O ayan, yan na naman si Nerd. Pero ngayong araw, hindi na nga siya natahimik. Tiningnan niya si Darwin sa mata. Okay, sige. Nerd na kung nerd. Pero at least ako, may direksyon ng buhay. May ginagawa ako para sa pangarap ko. Ikaw, bukod sa pang-api mo, ano bang naabot mo? Malumanay, pero may diin na sambit ni Jelay. Natigilan si Darwin, pati na ang mga kaklase ay natahimik. Wala silang inaasahang sagot mula kay Jelay. Lalong hindi ang ganitong matapang na pahayag. Tahimik si Jelay habang naupo sa kanyang upuan. Hindi siya nagpatinag. Itinaas niya ang kanyang noo. Kahit alam niyang maaari pa rin siyang pagtawanan, laitin o baliwalain. Lumipas pa nga ang ilang linggo matapos ang harapang sagot ni Jelay kay Darwin. Bagamat hindi itutuloy nagpatahimik sa mga panlalait, unti-unti nang naramdaman ng mga kaklase ni Jelay na hindi siya basta-basta. Pero hindi pa nga rin nawala ang mga palihim na bulungan. Kapag hindi siya nakatingin, naririnig niya ang mga tawanan. May mga papel pa nga na minsang ipinapasa sa kanya na may nakasulat na Queen of Nerds. Baka may lahing alien ang kapal ng salamin. Graduation na, hindi pa rin nag-aayos ng sarili. Ganitong mga salita ang madalas niyang mabasa. Pero gaya ng dati, hindi na lamang niya ito pinapatulan. Mas pinipili niyang ituon ang sarili sa review, sa thesis, at sa kanyang scholarship nang mahigpit niyang binabantayan. Noong nasa library naman si Jelay, habang nagpapahinga sa pagitan ng pag-aaral, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanilang group chat. Graduation party! All invited! Punta kayong lahat ha? Sambit ni Kim sa group chat. Yes! Walang excuses! Kahit si Jelay dapat pumunta. Sabi naman ni Maggie. Oo nga, baka once in a lifetime lang natin makita naka-makeup si Jelay. Pero sure ako, mukha pa rin siyang alien. Sambit naman ni Darwin. Napabuntong hininga si Jelay. Gusto niyang matawa. Pero ang totoo ay apektado pa rin siya sa kanilang mga sinasabi. Hindi siya sanay sa ganitong mga imbitasyon. Lalo na kung tila may laman ang pag-aaya sa kanya. Kinagabihan, habang naghahapunan, tahimik lamang si Jelay. Napansin naman ito ng kanyang nanay. Jelay, may problema ba? Tanong ni Aling Mercy habang nagsasali ng ulam. Wala po, Nay. Ano po kasi,
May pa-party lang po sa mga kaklase ko. Graduation party po. Napatingin si Mang Rolando. Ayaw ba anak? Eh di dapat sumama ka. Umiling si Jelay. Hindi po ako sigurado kung totoo po ang imbitasyon nila. Parang kaya lang po nila ako gustong papuntahin para pagtawanan. Bakit mo naman nasabi niyan anak? Malumanay na tanong ni Aling Mercy. Eh kasi naman po nay, palagi nilang ginagawang katawa-tawa ang itsura ko. Lagi po akong tampulan ng panlalait. Feeling ko, gusto lang nilang talaga ako makita sa party para pagtawanan, para apihin. Napahinto sa pagkain ng kanyang ama. Anak, kung ganyan ang dahilan, hindi natin dapat palampasin yan. Ano po tay? Nagulat si Jelay. Ang ibig sabihin ng tatay mo anak, dapat ipakita mo sa kanila kung sino ka talaga. Hindi ka lang basta nerd. Isa kang matalino, mabait at magandang bata. Hindi pa nila nakikita ang totoo mong ganda. Sabat naman ni Aling Mercy. Ngumiti si Jelay pero may pag-aalinlangan pa rin sa kanyang mga mata. Pero paano naman po? Wala naman po akong damit na susuotin. Wala rin naman po akong make-up. Hayaan mo na yan sa amin anak. Kami na ang bahala sa'yo. Ngumiti si Aling Mercy. Kinabukasan, nag-umpisa na ang tahimik na plano ni Aling Mercy. Kinausap niya ang kapitbahay nilang si Daisy na may-ari ng butik na manggown. Meron akong maganda dito Mercy. Saktong-sakto. Bagay ito sa anak mo. Isang light lavender gown. Simple pero elegante. Sabi ni Aling Daisy habang ipinapakita ang gown. Naku Daisy, salamat talaga ha. Sa totoo lang, kinukulang na kami ngayon. Pero gagawin talaga namin ng paraan to para makita naman namin na masaya si Jelay. Walang problema yan Mercy. Para sa batang kagaya ni Jelay, sige, libreng-libre na ang renta. Regalo ko na yun sa kanya. Kinagabihan, habang kumakain sila ng lugaw, ibinalita nila Aling Mercy at Mang Rolando ang kanilang plano. Anak, may gown ka na. Pumayag na si Daisy na pahiramin ka. Nanlaki ang mata ni Jelay. Totoo po? Oo. At bukas naman, magpapagupit ka. Tapos sa mismong araw ng party, tutulungan ka ni Liza na mag-makeup. Siya na rin ang bahala sa'yo. Hindi makapaniwala si Jelay. Parang panaginip. Ang simpleng dalaga na hindi marunong mag-ayos ng kanyang sarili ay biglang mapapalibutan ng mga tao na handang tulungan siyang ipakita ang kanyang totoong sarili. Pero nay, tay, gastos po yan. Umiling si Mang Rolando. Hindi kami magtitipid para sa bagay na to anak. Gusto naming makita na nakangiti ka. Gusto naming malaman mo na kahit minsan, pwede ka rin maging prinsesa. Napaluha si Jelay. Tahimik lamang siyang yumakap sa kanyang mga magulang. Hindi man marangya ang kanilang buhay. Dama pa rin niya ang tunay na yaman, ang pagmamahal. Noong dumating na ang araw ng party, maagang pumunta si Jelay sa bahay ni Ate Liza. Isang kapitbahay nila na dadaling makeup artist. Tinulungan nga siya nito na ayusin ang kilay, ang buhok, ang simple pero eleganteng makeup. Nilagyan nga rin siya ng konting lip tint at pinasuot ng gown. Pagbaba ni Jelay mula sa kwarto, napatulala na lang ang kanyang mga magulang. Si Aling Mercy ay napaiyak. Anak, ang ganda-ganda mo. Si Mang Rolando naman ay hindi makapagsalita. Tumango lang siya
Baka sa muka ang tuwa at pagmamalaki. Ang nerd? Ang babaeng tinatawag nilang alien? Parang artista na ngayon. Biro ng kanilang kapitbahay sabay tawa. Nagkatinginan ang mga magulang ni Jelay at binigkas ang mga salitang, ngayon lang nila makikita ang tunay mong ganda. Pagsapit ng gabi, sinundo siya ng kanilang kapitbahay na may kotse. Nagpresenta nga rin itong ihatid si Jelay sa venue ng libre. Habang binabagtas ang daan patungong venue, damang-dama ni Jelay ang kaba. Tila ba sasabog ang kanyang dibdib sa nerbiyos. Paano kung pagtawanan pa rin nila ako? Paano kung hindi pa rin ito sapat? Pero naaalala niya ang yakap ng kanyang mga magulang, ang paninindigan ng kanyang ama, ang mga kapitbahay na tumulong sa kanya. Hindi ito tungkol sa kanila. Tungkol ito sa kanya at sa lakas ng loob niyang maging siya. Pagdating sa venue, bumaba siya ng kotse at dahan-dahang pumasok sa loob. Pagkapasok pa lamang ni Jelay sa loob ng party venue, tila huminto ang oras. Ang dating mga bulungan at tawanan ng kanyang mga kaklase pinapalitan ng matagal na katahimikan. Ang bawat mata ay nakatuon lamang sa kanya. Ang bawat buntong hininga itila sabay-sabay na pinigil. Para bang nahipnotismo sila sa kanyang presensya. Si Jelay ba yan? Tanong ni Kim habang hawak ang baso ng orange juice. Parang hindi. Parang artista. Dagdag ni Maggie. Si Joseph, na palagi nangunguna sa pangasar, ay napakamot sa batok. Grabe. Dapat pagtatawanan lang natin siya. Pero magugulat pala tayo ng ganito. Naglakad si Jelay ng dahan-dahan. Ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Pero sa halip na kaba, may kakaibang tapang siyang nararamdaman. Ngayon, wala siyang pakialam kung ano ang kanilang sasabihin. Hindi siya nandito para sa kanila. Nandito siya para sa kanyang sarili at sa kanyang mga magulang na buong pusong sumuporta sa kanya. Sa kabilang banda, si Darwin ay hindi mapakali. Nasa isang sulok lamang siya. Hawak ang isang baso ng malamig na tubig. Pero hindi niya ito mainom dahil sa sobrang gulat din at kaba. Parang nanaginip ako. Si Jelay ba talaga yan? Bulong ni Darwin sa kanyang sarili. Noong una, natatawa siya sa ideya ng pagsama ni Jelay sa party. Akala niya magiging katawa-tawa ito. Pero ngayon, siya ang nahiyang humarap dito. Parang siya naman ang naging introvert. Lumapit si Kim kay Jelay. Jelay, grabe ka naman. Ano nangyari sa'yo? Ang ganda mo. Sabay yakap sa kanya. Nagulat naman si Jelay dahil ngayon nga lamang siya niyakap ni Kim. Salamat. Mahinhin na sagot ni Jelay. Pasensya ka na sa mga nakaraan, ha? Ang totoo, ang galing mo. Sana maging magkaibigan tayo ulit. Sambit ni Kim. Ngumiti si Jelay. Wala namang problema. Matagal ko na kayong pinatawad. Isa-isang lumapit ang mga kaklase niya. Si Joseph, si Maggie at si Kim. Pati na ang mga dating nandidiri sa kanya. Pasensya na talaga, Jelay. Sabi ni Joseph. Bata pa kami noon. Ang totoo, ingkit kami sa'yo. Kasi kahit wala ka sa grupo namin, top student ka pa rin. Salamat sa pag-amin, Joseph. Okay na yun. Gusto ko lang naman na magkaroon ng tahimik na buhay. Pero seryoso, Jelay. Sabat ni Maggie. Kung dati ka palang ganyan mag-ayos, panigurado, marami talaga magkakrush sa'yo.
Baka lahat ng lalaki sa campus magkagusto sa'yo. Paghanga sa kanya ni Maggie. Okay lang yun. Hindi ko naman priority ang ganun. Gusto ko lang makatapos ng pag-aaral para sa mga magulang ko. Sagot ni Jelay. Habang nangyayari ito, si Darwin ay nakatitig lang mula sa malayo. Parang mayroong bumabagabag sa kanyang dibdib. Hindi lang ang hiya, kundi ang isang uri ng pagsisisi. Grabe talaga. Ilang taon ko siyang inapi. Nilait. Tinawanan. Tapos ngayon, ako itong nakatulala sa kanya. Napansin nga ito ni Kim at lumapit ito kay Darwin. Hoy Darwin, anong problema mo? Ikaw ba lalapit kay Jelay? Kanina ka pa nakatitig sa kanya ha? Umiling si Darwin. Ewan, parang hindi ko kaya. Ikaw nga ang unang nagsabi na dapat siyang sumama, di ba? Tapos ngayon, atras ka? Hindi ko kasi akalain na ganito siya. Akala ko, simpleng nerd lang siya. Ngayon, parang ano? Parang gusto ko siya. Gusto ko siyang ligawan. Mahinang bulong ni Darwin. Nanlaki ang mata ni Kim. Ano? Huwag kang maingay, Kim. Baka may makarinig sa'yo. Samantala, si Jelay ay nakaupo sa isang sulok kasama ang ilang bagong kaibigan na ngayon binibigyan na nga siya ng pansin. First time mo sumama sa party, di ba? Tanong ni Maggie. Oo. Kadalasan kasi, busy lang ako sa pag-aaral o kaya sa pagtulong sa bahay namin. Grabe talaga, Jelay. Buti, hindi ka napagod sa kakabasa ng libro. Minsan, napapagod din. Pero iniisip ko na lang, para yung kay nanay at tatay. Para sa kanila ang lahat ng ito. Ang swerte naman nila sa'yo. Sabay ngiti ni Kim. Ilang sandali pa nga ang lumipas, napilitan na si Darwin na lumapit kay Jelay. Bitbit niya ang 2 baso ng juice. Nanginginig ang kanyang kamay habang inaabot ito kay Jelay. Hi Jelay. Napatingin si Jelay. Nagulat siyang si Darwin ang nasa harap niya. Hello. Gusto mo ng juice? Sabay abot ang baso kay Jelay. Tahimik. Tumingin si Jelay sa kanya. Tsaka tinanggap ito. Salamat. Pero hindi na nga kinaya pa ni Darwin ang katahimikan. Jelay, inaamin ko, ang ganda mo ngayon. Salamat. Tipid na sagot ni Jelay. Pero hindi naman nagbago ang totoo kong sarili. Itsura lang. Napatingin si Darwin. Alam ko naman yun. Kaya nga ako nahihiya eh. Hindi naging maganda ang trato ko sa'yo noon. Hindi tama. Lalo na yung mga biro ko. Tahimik lamang si Jelay. Ininom ang juice. Tsaka muling tumingin kay Darwin. Darwin, hindi mo kailangang humingi ng tawad ngayon. Ang mahalaga sa akin, natuto ka. Tumango si Darwin. Natuto ako. At gusto ko sanang bumawi. Kung papayag ka. Bumawi? Hindi ko naman hinihiling na bumawi ka. Wala nang problema sa akin yun. Lahat tayo, busy sa pag-aaral natin. Kaya yun na lang muna ang gawin natin. Seryosong sagot ni Jelay. Tumango ulit si Darwin. Walang problema. Basta sana, bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan na nagbago na ako.
Kinakabahang sambit ni Darwin. Noong matapos na ang party ng masaya, marami ang lumapit kay Jelay. Humingi ng tawad, humanga at nagulat sa kanyang taglay na ganda at talino. Ngunit para sa kanya, mas mahalaga ang mga nalaman niya ngayong gabi na hindi kailangan maging iba para mapansin, kundi maging totoo lamang sa kanyang sarili. At habang nakaupo siya sa van na sumundo sa kanya sa pag-uwi, tahimik siyang umiti. Salamat, Nay, Tay, dahil naniwala kayo sa akin. Salamat sa lahat ng tumulong sa akin. Matapos ang mga nangyari, mabilis na kumalat sa buong campus ang kwento ng napakagandang pagbabago ni Jelay. Pero higit pa nga sa pisikal na anyo, ang talagang pumuko sa atensyon ng marami ay ang kanyang paninindigan at kababaang loob sa kabila ng lahat ng panlalait na naranasan niya noon. Sa paglalakad niya sa koridor ng eskwelahan, ilang araw matapos ang party, naramdaman niyang bumaliktad ang mundo. Hi Jelay! Uy, good morning Jelay! Ngayon, hindi na siya ang tinutuksong nerd. Hindi na siya pinagtatawanan. Bagkus, siya na ang binabati, kinakausap at pinapahalagahan. Isang umaga, habang nakaupo si Jelay sa isang bench sa tabi ng college building, lumapit si Darwin. Dala niya ang isang paper bag at isang bote ng tubig. Uy Jelay! Bunga ni Darwin, bahagyang nahihiya. May dala akong sandwich at inumin. Baka hindi ka pa nag-aalmusal eh. Napatingin si Jelay. Mabilis na sinuri ang kilos ni Darwin, na noon pa man, ikilala na nga niya bilang mapang-asar, mayabang, at palagi siyang nilalait. Hindi ko tinatanggap to Darwin. Para isipin mong pwede mo na akong bulahin, kaya ako lang to tatanggapin bilang respeto rin sa'yo. Seryosong sagot ni Jelay. Huwag kang mag-alala Jelay. Hindi ko naman intensyon na bulahin ka. Gusto ko lang talagang bumawi. Mahinahong tugon ni Darwin. Natahimik si Jelay sandali. Tumango siya, sabay kuha ng paper bag. Salamat Darwin. Gutom na rin ako. Sambit niya, sabay ngiti ng bahagya. Habang kumakain, naupo si Darwin sa tabi niya. Pero mayroon pa ring distansya. Jelay, alam ko mahirap paniwalaan. Pero totoo itong sasabihin ko. Mula nung party, napaisip talaga ako sa mga ginawa ko noon. Ang dami kong maling sinabi sa'yo. Mga biro na nakasakit sa'yo. At hindi ko nakita noon kung gaano ka kasipag at kabait. Huminto si Jelay sa pagkain. Darwin, hindi mo na kailangan ipaliwanag ang lahat. Ang mahalaga sa akin, okay na yung ganito. Nagbago na tayo. Nagpatuloy lamang si Darwin. Pero gusto kong malaman mo, totoo na yung paghanga ko sa'yo ngayon. Hindi lang dahil sa itsura mo. Ang totoo niyan, nabighani rin talaga ako sa tapang mo. Sa disiplina mo. Yun ang gusto ko. Tumingin si Jelly sa kanya. Hindi ko pa alam kung anong sasabihin ko dyan. Pero salamat pa rin Darwin sa katapatan mo. Mula noon, naging madalas na nga rin ang presensya ni Darwin sa paligid ni Jelay. Palagi siyang may dalang ekstrang baon o regalo para kay Jelay. At kung minsan, ay umaalalay nga rin siya sa mga gawain nito. Noong nasa library nga si Jelay, nagkulat na lamang siya noong biglang dumating si Darwin. Jelay, kailangan mo ng tulong sa thesis mo? Tanong ni Darwin habang bitbit ang ilang reference books. Hindi na, kaya ko na to. Pero pwede ka namang maupo at magbasa dyan.
Sagot ni Jelay habang abala sa pagsusulat. Basta nandito lang ako kung kailangan mo ha. Tugon ni Darwin. Sa isang pagkakataon naman, habang nasa jeep pauwi si Jelay, laking gulat niya noong mayroong tumabi sa kanya. Uy, pauwi ka na? Si Darwin ulit. Ikaw talaga Darwin oh? Sumusunod ka ba talaga kahit saan ako pumunta? Hindi naman Jelay. Sinadya ko lang talagang sabayan ka. Kasi gusto kong siguraduhin na ligtas kang makakauwi. Nahiwagaan na nga rin si Jelay sa mga kilos ni Darwin. Hindi ako sanay sa ganyan Darwin. Alam ko naman Jelay. Pero gusto ko lang talagang ipakita na totoo ako. Noong nasa bahay na si Jelay, napansin din ng kanyang mga magulang ang kakaibang sigla niya. Anak, sino yung binatang palagi naghahatid sa'yo? Napapansin namin, palagi mo siyang kasabay kapag umuwi ka dito ha. Tanong ng kanyang nanay habang nagluluto ng hapunan. Si Darwin po, Nay. Darwin? Siya ba yung dating kaklase mo na nangaasar sa'yo? Opo, Nay. Pero sabi niya, nagbago na daw po siya. Sigurado ka bang totoo siya? Hindi ko nga rin po alam, Nay eh. Sa totoo lang po, nanliligaw na rin po siya sa akin. Pero hindi ko po siya sinasagot. Sabit ni Jelay. Sumabat naman dito ang kanyang tatay. Basta Jelay, kung may nanliligaw man sa'yo, hindi namin hadangan yan. Pero kilatisin mong mabuti. Hindi lahat ng bulaklak ay mabango. Opo, Tay. Hindi ko po nakakalimutan na mag-ingat. Sagot naman ni Jelay. Habang patuloy ang araw-araw ng pagkikita nila, unti-unti na nga rin nararamdaman ni Jelay ang isang kakaibang kilig na noon ay hindi niya iniintindi. Tuwing naglalakad siya papunta sa klase, bigla na lamang mayroong sumasabay sa kanya. At kapag umuulan, bigla ding mayroong nag-aabot ng payong. Walang iba kung hindi si Darwin. Tuwing may exam, bigla ring may note sa mesa niya na nagsasabing, "Kaya mo yan, nandito lang ako." Tuwing may mga araw na pagod siya, nagugulat na lamang din si Jelay na mayroon siya nakikitang pagkain sa kanyang locker. Lahat ng ito, unti-unting bumubuo ng bagong damdamin sa kanyang puso. Isang araw, matapos ang kanilang finals, niyaya siya ni Darwin sa isang maliit na kainan sa tabi ng campus. Jelay, pwede bang makausap kita kahit sandali? Tumango si Jelay. Naupo sila sa mesa. Umorder ng spaghetti at kape. Jelay, panimula ni Darwin. Alam ko namang hindi mo pa ako lubos na pinagkakatiwalaan. Pero gusto kong malaman mo. Mahal na kita. Napatingin si Jelay sa kanya. Pero Darwin, ang bilis naman yata. Hindi ito biglaan, Jelay. Matagal ko na rin iniisip. Baka nga noon pa. Hindi ko lang din tinanggap. Dahil puro kabalbalan ang iniisip ko. Pero ngayon, alam kong ikaw rin yung taong gusto kong makasama habang buhay. Natahimik talaga si Jelay. Ramdam niyang totoo naman ang sinasabi ni Darwin. Ramdam niya na may pagtingin din siya dito. Pero pinipigilan niya ang kanyang sarili. Darwin, hindi ko sinasabing wala akong nararamdaman para sa'yo. Pero sa ngayon, mas mahal ka pa rin sa akin ang makapagtapos, makahanap ng trabaho, at matulungan ng mga magulang ko. Tumango si Darwin. Alam ko, Jelay. At hindi rin naman ako nagmamadali.
Hihintayin kita. Kahit gaano pa katagal. Pangako yan. Ngumiti si Jelay. Salamat, Darwin. Ang importante naman, magkaibigan tayo. Best friend? Tanong ni Darwin sabay ngiti. Pwede. Basta sa ngayon, yan na lang muna. Sabay tawa ni Jelay. Sa paglipas pa nga ng ilang linggo, inatapos na nga rin ang kanilang graduation. Ramdam ni Jelay ang kagaanan sa kanyang dibdib. Tila nabunutan siya ng tinik. At sa unang pagkakataon, mayroong panibagong pag-asa siyang naramdaman. Ngunit kasabay ng kasiyahan, mayroon pa nga rin siyang pangamba. Kung ano na nga ba ang kanyang susunod na gagawin. Isang gabi, habang magkasabay nga silang kumakain ng hapunan, napansin ng kanyang tatay ang pananahimik ni Jelay. Ano na ang balak mo ngayon, anak? Tanong ng kanyang tatay habang sinasandok ang ulam. Maghanap na po ako agad ng trabaho, tay. Gusto ko pong makatulong sa inyo ni nanay. Sagot ni Jelay. Bit-bit ang determinasyon sa kanyang mga mata. Ngumiti ang kanyang nanay at hinaplos ang kanyang braso. Hindi ko pa man nagtatrabaho, Jelay. Sobrang laki na nang naitulong mo sa amin. Pero kung yun ang gusto mo, susuportahan ka namin. Opo, Nay. Gusto ko po talaga makapagtrabaho na kaagad. Pangarap ko po na mapatigil na kayo sa pagtatrabaho. Nakikita ko po kung gaano kayo kapagod araw-araw. Napaluha naman ng kanyang nanay sa sinabi ni Jelay. Anak, basta masaya ka at ligtas. Yan na ang pinakamagandang regalo sa amin. Ilang araw nga ang makalipas. Habang nagkaayos ng mga papeles sa bahay, biglang dumating si Darwin. May bitbit nga itong brown envelope at maggalang na binati ang mga magulang ni Jelay. Magandang araw po, Mang Rolando, Aling Mercy. Bati ni Darwin, sabay abot ng kamay. Aba Darwin, kumusta ka? Anong sadya mo? Masayang bati ng tatay ni Jelay. Gusto ko lang po sana makausap si Jelay. May dala po ako magandang balita para sa kanya. Lumabas si Jelay mula sa kusina. May hawak pa nga itong basang tuwalya. O Darwin, napasadya ka. Ano ba yun? Jelay, pwede ba kitang makausap sa labas? Tanong ni Darwin. Medyo kinakabahan ang tono. Nagtaka si Jelay pero tumango rin. O siya, saglit lang po kami, Nay, Tay. Paglabas nila, inabot ni Darwin ang envelope. Ano to, Darwin? Tanong ni Jelay habang nakatingin sa mga papeles. Job offer sa isa sa mga kumpanyang hawak ng parents ko. HR assistant ang position. Malaki ang starting salary. Ayaw kong pilitin ka, Jelay. Pero alam ko, naghahanap ko na rin ng trabaho. At gusto kong matulungan ka. Natigilan si Jelay. Tinitigan si Darwin. Seryoso ba talaga to, Darwin? Oo naman, Jelay. Seryosong seryoso. Hindi ito dahil naniligaw ako sa'yo. Gusto ko nang bigyan ka ng magandang simula. Napabuntong hininga si Jelay. Hindi ko alam kung tatanggapin ko ba to agad. Para kasing ayoko magkaroon ng utang na loob. Jelay naman, hindi mo kailangang isipin yun. Kung ayaw mong tanggapin dahil sa akin, ayos lang din. Pero gusto kong malaman mo na may option ka. Handa kitang tulungan. Natahimik si Jelay. Pwede bang pag-isipan ko muna? Oo naman, Jelay. Kahit ano pang desisyon mo, nire-respeto ko. Kinagabihan,
Habang nagliligpit ng mga plato, kinausap siya ulit ng kanyang nanay. Anak, mabait yung Darwin ha? Opo nay. Sobrang laki rin po talaga ng pinagbago niya. Saglit na napangiti si Aling Mercy. Pero anak, wala ka bang nararamdaman sa kanya? Napapansin ko kasi, iba yung ngiti mo kapag nakikita siya. Sa totoo lang po nay, may konti po. Pero pinipigilan ko. Hindi pa po kasi ako sigurado. Muling napangiti ang kanyang nanay. Wala namang masama anak kung kilalanin mo muna siya. Basta wag mo nang kakalimutan ang mga pangarap mo. Pagkalipas ng ilang araw na pag-iisip, bumalik si Jelly kay Darwin. Tinawagan niya ito sa cellphone at nakita sila sa isang cafe malapit sa kanilang barangay. Darwin, tinatanggap ko na ang job offer. Mag-a-apply na ako. Sampit ni Jelay. Napangiti naman si Darwin. Totoo ba, Jelay? Sige, maganda yan. Oh, Darwin. Pero gusto ko lang linawin. Hindi ito dahil gusto kitang sukulian. Gagawin ko ito para sa sarili at sa pamilya ko. Kaya kung tutulong ka, gusto kong maging profesional ang relasyon natin. Tumango si Darwin. Naiintindihan ko, Jelay. At oo, trabaho lang. Walang halong personal. Basta nandito lang ako palagi kung kailangan mo ng tulong. Nagsimula si Jelly sa trabaho 1 linggo matapos yun. Bago pa man siya pumasok, binilan siya ng blouse at slacks ng kanyang nanay mula sa konting ipon nila. Anak, suotin mo to. Bagong simula mo. Dapat maganda rin ang bihis mo. Salamat po, Nay. Pangako, gagalingan ko po. Sa unang trabaho ni Jelay, tahimik lamang siya habang pinakikilala sa mga empleyado sa opisina. Si Jelay po, bagong HR assistant. Wika ng supervisor niya. Very qualified siya dito at mataas ang honors ng graduation. Marami ang napatingin kay Jelay. Karamihan ay nagulat sa kanyang presentasyon. Tahimik pero disente ang anyo. Wala na ang dating gusot na uniforme at makapal na salamin. Ang Jelay ngayon ay profesional at elegante. Lumapit si Darwin noong makita siyang nakaupo sa kanyang desk. Okay ka lang? Tanong nito. Oo, medyo kabado. Pero kaya ko to. Sagot ni Jelay. Good. May lunch ka na ba? May baon naman ako. Salamat, Darwin. Ngumiti si Darwin. Hindi ko sinabi magpapalibre ka. Pero gusto ko sanang sabihin ka sa kantin. Nagkibit balikat si Jelay. O sige. Pero wag ka masyadong maingay ha. Baka mapagkamalan tayo magka-date. Tumawa si Darwin. Hindi naman. Hindi ko gustong sirain ang magandang reputasyon mo dito. Lumipas pa nga ang mga linggo at naging mas madali na para kay Jelay ang trabaho. Masinop siya sa mga papeles. Mabilis mag-input ng data at marunong makisama sa mga katrabaho. Minsan, pinupuri nga rin siya ng kanilang supervisor. Uy Jelay, iba ka rin talaga ha? Ang galing mo mag-manage ng records. Biruin mo, in just a few weeks, parang matagal ka na dito. Salamat po ma'am. Pinaghihirapan ko po talaga. Keep it up Jelay. May future ka dito. Hindi niya mapigilang umiti. Sa unang pagkakataon, ramdam nga niya na ang kanyang mga pangarap ay unti-unti na nga rin niyang matutupad. Tuwing uwian naman, hindi hintay pa rin siya ni Darwin sa labas. Ihatid na kita.
Sabi ni Darwin. Okay lang ako, Darwin. Malapit lang naman eh. Huwag ka nang tumanggi, Jelay. Hindi mo ba alam? Nasa job description ko na yan. Ang alin? Ang maging personal driver mo tuwing uwian. Napailing si Jelay pero napapatawa. Makalipas ang ilang buwan mula na magsimula si Jelay sa kanyang trabaho. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang umahanga sa sarili. Hindi lang dahil sa kanyang mga nagagawa, kundi dahil nararamdaman niya na sa wakas, unti-unti na nga rin niyang naiaangat ang kanilang buhay. Minsan, habang naghahaponan sila, napansin ng kanyang tatay ang mga bagong grocery na nasa mesa. Aba anak, ang dami mong pinamili ha. Magkano naman to? Tanong ni Mang Rolando habang inaabot ang isang lata ng gatas. Huwag niyo na pong intindihin, tay. Nakabudget na po yan. Nakangiting sagot ni Jelay. May konting bonus po kasi kanina. Naku, salamat naman anak. Napakabait mo talaga. Sabay yakap sa kanya ng kanyang nanay. Ramdam talaga ni Jelay ang init ng pagmamahal sa kanilang maliit pero masayang tahanan. Kinabukasan sa opisina, habang nagkakape si Jelay sa pantry, dumating si Darwin at umupo sa kabilang mesa. Uy, late kaya yata ngayon ha? Bati ni Jelay kay Darwin. Oo, grabe kasi ang traffic kanina. Buti na nga lang ikaw, malapit ka lang dito. Sagot ni Darwin, sabay higop din ng kape. Mas inaagahan ko kasi para palagi akong handa sa trabaho. Napangiti si Darwin. Ikaw na nga talaga, Jelay, ang model employee. Nagkibit balikat lang si Jelay. Ayoko na kasi mapahiya ka. Ayoko ng reklamo. Wala naman nagreklamo sa'yo dito, Jelay eh. Actually, marami pa nga humanga sa'yo dito. Napalingon si Jelay. Ha? Sino naman? Secret. Sabay kindat ni Darwin. Baka ikaw lang yon. Sagot ni Jelay, sabay talikod para hindi makita ang kanyang pamumula. Habang tumatagal, mas napapansin ng araw ni Jelay ang mga simpleng bagay na ginagawa ni Darwin. Tulad ng paghatid sa kanya tuwing uwian, pagbili ng paborito niyang almusal tuwing umaga, at minsan ay pagkahain ng lunch sa mesa kapag sobrang abala siya. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga papeles, dinalan siya ni Darwin ng isang maliit na kahon. Ano to, Darwin? Tanong ni Jelay. Nakakunot ang noo. Open mo lang, sagot ni Darwin. Pagkabukas niya ng kahon, nakita niya ang isang pares ng simpleng hikaw na may munting perlas. Darwin, bakit mo to binili? Wala lang. Gusto ko nang bigyan ka ng munting regalo. Wala namang espesyal na okasyon. Pero gusto ko lang ipaalam na proud ako sa'yo. Napayuko si Jelay. Ang dami mo nang ibinibigay sa akin. Nahiya na talaga ako, Darwin. Hindi mo kailangang mahiya, Jelay. Hindi ko ito ginagawa para makabawi sa nakaraan. Ginagawa ko ito, Jelay, kasi gusto ko makita na masaya ka. Gusto ko maramdaman mo kung gaano ka kahalaga sa akin. Tahimik lamang si Jelay, pero sa kanyang puso, tila may munting apoy na nagsisimula na nga magliyab. Sa kabilang banda naman, sa patuloy ng pagsusumikap ni Jelay, nakaipon na nga rin siya ng sapat para maipaayos ang munti nilang bahay. Nay, Tay, may sapat na ipon na po ako. Ipaayos na po natin ang bahay natin, sabi niya habang inaabot ang sobre ng pera. Nagulat naman dito ang kanyang mga magulang. Anak, sigurado ka ba talaga? Baka naman naubos na ang mga ipon mo.
May nakalaan po talaga para dito. Isa po ito sa mga pangarap ko. Kaya ngayon po, sinisimulan ko na. Napaluha ang kanyang nanay na si Aling Mercy. Napakabait mo talagang bata, Jelay. Sobrang swerte namin sa'yo. Yumakap si Jelay sa kanila. Sa kanyang puso, pakiramdam niya, isa-isa na nga rin tutupad ang kanyang mga pangarap. Hindi man marangya, pero punong-puno ng pagmamahal at pasasalamat. Makalipas pa nga ang ilang taon, tuloy na nga nagbago ang takbo ng buhay ni Jelay. Mula sa isang simpleng estudyante noon na halos araw-araw ay inaapi, ngayon ay isa na nga siyang kinikilalang supervisor sa opisina. Hindi lang siya naging mahusay na empleyado, kundi isa rin siyang huwaran sa dedikasyon at kabaitan. Ma'am Jelay, tawag ng isang bagong empleyado habang papalapit sa kanyang mesa. Uy, wag mo na akong tawaging ma'am. Jelay na lang. Okay na yun sa akin. Sabay ngiti niya. Nakakatuwa po talaga kayo. Nakaka-inspire po yung kwento nyo. Sana po balang araw, maging katulad ko rin kayo. Napangiti si Jelay. Hindi nga siya sanay sa mga ganitong papuri. Pero ikinatutuwa niya na may mga taong umahanga sa kanya ngayon. Hindi dahil sa itsura niya, kundi dahil sa kanyang ugali at sipag. Basta huwag ka lang susuko, kahit gaano pa kahirap. Lagi mong tatandaan kung anong rason kung bakit ka nagsusumikap. Sagot niya. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang opisina, naaalala ni Jelay ang kanyang unang araw noon. Takot, nervyos, walang kumpiyansa sa sarili. Pero ngayon, isa na nga siyang haligi sa kumpanyang tumanggap sa kanya. At higit pa nga doon, unti-unti na nga rin natutupad ang mga pangarap niya para sa kanyang pamilya. Pagka-uwi niya noong araw na yun, sinalubong siya ng kanyang tatay sa gate. Anak, may dumating na sulat. Kinuha ni Jelly ang sobre at binuksan. Laman nga nito ang isang liham mula sa isang malaking kumpanya. Inaalok siya bilang department head na mayroong mas mataas na sweldo. Anak, napakaganda ng offer na yan. Tanggapin mo na yan. Diyan ka na sa lungsod. Mas maganda ang oportunidad. Wika ng kanyang nanay habang pinipigilan ang luha. Nay, kahit ano pa pong tagumpay ang makamit ko, hindi ko po kayang iwan kayo. Sagot niya. Susuportahan ka namin anak. Basta masaya ka. Sagot ng kanyang tatay. Kinabukasan, habang nagkakape sila ni Darwin sa isang coffee shop malapit sa opisina, ikinuwento ni Jelay ang alok sa kanya. Darwin, inaalok ako bilang department head sa isang malaking kumpanya. Ang laki ng sweldo. Mas maraming benepisyo. Napatingin si Darwin sa kanya. Ang galing mo, Jelay. Kahit dati pa lang naman, alam kong darating ang panahon na to. Pero ibig sabihin, ilipat na ako doon kapag tinanggap ko to. Malayo yun. Malalayo rin ako sa inyo. Sa tingin mo ba, Jelay, mapipigilan kita? Nakangiti niyang tugon. Jelay, matagal na akong humahanga sa iyo. Hindi lang dahil sa ganda mo, pero dahil sa tapang mo. Darwin, okay lang ba talaga sa iyo? Huwag mong isipin na may iiwan ka, Jelay. Sa totoo lang, mas proud nga ako sa iyo. Kasi matutupad mo na ang mga pangarap mo. Saan ka man dalhin ang kapalaran mo, susuportahan pa rin kita. Kahit ano pa mangyari. Natahimik si Jelay. Sa puntong yun, napagtanto niyang hindi na nga siya dapat matakot
sa pag-abot sa kanyang mga pangarap. Dahil ngayon, marami na nga rin talagang tao ang naniniwala at nagmamahal sa kanya. Bago pa man siya lumipat ng ibang trabaho, isang gabi, sinorpresa siya ni Darwin. Bago nga siya nito ihatid sa kanilang bahay, inaya muna siya ni Darwin sa isang parke. "Bakit dito mo ako dinala?" tanong ni Jelay. "Gusto ko lang ibalik tayo sa simula. Naalala mo pa ba yung graduation party mo?" Napangiti si Jelay. "Oo naman. Yung akala ko, gagawin niyo akong katatawanan. Pero ikaw pa pala ang unang napanganga." "Oh, Jelay, nagulat talaga ako noon. Sa sobrang ganda mo, muntik na ako mauntog sa mesa." Natatawang sagot ni Darwin. Biglang tumahimik si Darwin. Kinuha nga nito ang isang maliit na kahon mula sa bulsa. "Jelay, matagal na kitang gusto. At alam ko, dahan-dahan mo na rin natututunan na mahalin ako. Kaya ngayon, gusto ko sanang tanungin ka." Natigilan si Jelay nang buksan ni Darwin ang kahon. Mayroong singsing. "Huwag kang mag-alala, Jelay. Hindi pa ito para sa kasal. Promise ring lang ito. Gusto ko lang malaman mo na kahit saan ko man dalhin ng tagumpay mo, nandito lang ako. Maghihintay. Magmamahal. Hanggang sa araw na maging handa ka na." Sambit ni Darwin. Hindi agad nakasagot si Jelay. Tumulo ang kanyang luha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang saya. "Darwin." "Oo." Sagot ni Jelay habang niyayakap niya ito. "Oo, Darwin. Gusto ko ring simulan na rin natin to. Pero hindi bilang simula ng kahinaan, kundi bilang bahagi ng lakas." Niyakap nga rin siya ni Darwin. Sa gabi at lugar na yun, doon nagsimula ang kanilang relasyon. Lumipas pa nga ang ilang buwan. Nagsimula na nga si Jelay sa bago niyang trabaho. Sa kabila ng mas mabigat na responsibilidad, hindi nagbago ang kanyang ugali. Mapagkumbaba pa nga rin siya at palaging inuuna ang iba. Hindi rin niya nalimutan ang kanyang mga magulang. Sa tulong ng kanyang ipon, pinatigil na nga rin niya ang kanyang nanay at tatay sa pagtatrabaho. Sa tuwing mayroon siyang oras, isinasama niya ang mga ito sa check-up, sa grocery, at minsan ay namamasyal. "Mabuti na lang talaga at nakaraos tayo, anak." Sambit ng kanyang nanay. "Hindi lang tayo nakaraos, Nay. Nakaangat na tayo. Salamat sa inyo ni tatay. Kundi dahil sa inyo, hindi ako ganito ngayon." Hindi pa rin nakalimutan ni Jelay ang kanyang nakaraan. Ang bawat asar, luha, hirap, at sakripisyo. Lahat ng iyon ang nagtulak sa kanya para maging matatag. At ngayon, hindi lang siya ang isang dating nerd na nilait. Isa na nga siyang babae na may dangal, pagmamahal at tagumpay. Sa bisig ng mga magulang niya at sa piling ni Darwin, naging buo si Jelay. Naramdaman niya ang pagmamahal ng mga tao sa kanyang paligid. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Jelay. Sa kwentong ito ay pinapaalam, kahit gaano pa man kalayo o kataas ang ating pangarap, basta't mayroong tiyaga, tiwala sa sarili at suporta ng mga mahal sa buhay, lahat ng mga pagsubok ay malalampasan. At ang tagumpay ay tiyak na darating din sa ating buhay. Magtiwala lamang din tayo at tahakin ang tamang proseso. Huwag niyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.